Kung paanong ang kuryente ay nagpapaikot sa mga gulong ng industriya at, kung ginamit ng maayos, ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na serbisyo, o, kung ginamit ng hindi tama, ay sumisira sa buhay. Kaya ang batas ng auto-suggestion ay magdadala sa iyo sa kapayapaan at kasaganaan o sa lambak ng paghihirap, kabiguan, at kamatayan, ayon sa antas ng iyong pangunawa at aplikasyon. Kung pupunuin mo ang iyong isip ng takot, pag-aalinlangan, at kawalan ng tiwala, at gagamitin mo ito upang kumonekta at makipag-usap sa mga puwersa ng walang katapusang katalinuhan, kukunin ng batas ng auto-suggestion ang salubing ito ng kawalan ng tiwala at gagamitin ito bilang modelo para sa iyong subconscious mind upang maisalin sa pisikal na katumbas nito. Ang pahayag na ito ay kasing totoo ng pahayag na ang 2 at 2 ay nagiging 4. Tulad ng hangin na nagdadala ng isang barko sa silangan at isa pang kanluran, ang batas ng auto-suggestion ay itataas o hihilahin ka pababa ayon sa paraan ng paglalayag mo sa iyong mga iniisip. Ang sinumang tao ay maaaring tumaas sa mga taas ng tagumpay na umuuga sa imahinasyon sa pamamagitan ng batas ng auto-suggest na mahusay na inilalarawan sa sumusunod na talata. Kung sa tingin mo ay taunan ka, ikaw, kung sa tingin mo ay hindi ka matapang, hindi ka mananalo. Kung gusto mong manalo pero sa tingin mo hindi mo kaya, halos tiyak na hindi ka mananalo. Kung sa tingin mo ay natalo ka, naliligaw ka dahil sa mundong ating matatagpuan, ang tagumpay ay nagsisimula sa kagustuhan ng isang tao, lahat ito ay nasa estado ng pag-iisip. Kung sa tingin mo ay magaling ka, ikaw, dapat mag-isip ka ng mataas, dapat siguraduhin mo ang iyong sarili bago ka manalo ng premyo. Ang mga laban sa buhay ay hindi palaging napupunta sa malakas o matulin na tao, ngunit ang taong mananalo maaga o huli ay ang taong nag-iisip na kaya niya. Pansinin ang mga salitang binibigyang diin, at mauunawaan mo ang malalim na kahulugan na nasa isip ng makata. Sa isang lugar sa iyong istruktura, marahil sa iyong mga selula ng utak, ay natutulog, isang binhi ng tagumpay na, kung hinalo at isa sa aktibo, ay magdadala sa iyo sa taas na hindi mo pinangarap na makamit. Kung paanong ang isang magaling na music hero ay maaaring gumawa ng pinakamagagandang melodies na dumaloy mula sa mga kwerdas ng isang violin, kaya maaari mong gisingin ang talento na natutulog sa iyong utak at maaari itong dalhin ka pataas sa anumang layunin na nais mong makamit. Nabigo si Abraham Lincoln sa lahat ng kanyang sinubukan hanggang sa siya ay 40 taong gulang. Siya ay isang Mr. Nobody from nowhere, hanggang sa isang magandang karanasan ang dumating sa kanyang buhay, na gumising sa talentong natutulog sa loob ng kanyang puso at utak. At nagbigay sa mundo ng isa sa mga tunay na dakilang tao. Ang karanasan na iyon ay hinaluan ng kalungkutan at pagmamahal. Dumating ito sa kanya sa pamamagitan ng nag-iisang babaeng minahal niya ng totoo, si Anne Rutledge. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang pakiramdam ng pag-ibig ay malapit na katulad ng estado ng pag-iisip na tinatawag na pananampalataya, at ang pag-ibig ay napakalapit sa pagsasali ng mga impulses ng pag-iisip ng isang tao sa kanilang espiritual na katumbas. Ang mga mayakda, sa kurso ng kanilang gawaing pagsasaliksik, mula sa isang pagsusuri sa buhay-trabaho at mga nagawa ng daan-daang mga namumukod tanging nagawa ng mga lalaki, ay natuklasan na sa likod ng halos bawat isa sa kanila ay ang impluwensya ng pagmamahal ng isang babae. Ang pakiramdam ng pag-ibig ay lumilikha ng isang kanais-nais na larangan ng magnetic attraction sa puso at utak ng tao, na nagiging sanhi ng pag-agos ng matataas at banayad na vibrations na lumulutang sa kalangitan. Kung gusto mo ng ebidensya ng kapangyarihan ng pananampalataya, pag-aralan ang mga nagawa ng kalalakihan at kababaihan na gumamit nito. Sa tuktok ng listahan ay ang Nazareno. Ang Kristyanismo ang tanging dakilang kapangyarihan na makakaimpluwensya sa isipan ng mga tao. Ang batayan ng Kristyanismo ay pananampalataya, gaano man karaming mga tao ang nabaluktot o hindi naunawaan ang kahulugan ng dakilang kapangyarihang ito, at gaano man karaming mga doktrina at sekta ang nilikha sa pangalan nito, hindi ito nagpapakita ng mga prinsipyo nito. Ang kabuuang diwa at sangkap ng mga turo at mga nagawa ni Kristo ay tinukoy bilang mga himala na walang iba at walang mas mababa sa pananampalataya. Kung mayroong anumang mga phenomena tulad ng mga himala, ang mga ito ay ginawa lamang sa pamamagitan ng isang estado ng pag-iisip na tinatawag na pananampalataya. Ang ilang mga guro sa relihiyon at marami na tumatawag sa kanilang sarili na mga Kristiyano ay hindi nakauunawa o nagsasagawa ng pananampalataya.